ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 35 anyos nga lalaki, samdan human gitabangan og kulata o gidunggab sa grupo sa mga lalaking rider sa Coastal Road sa Cagayan de Oro City. Enrollment sa mga pampublikong eskwelahan sa Davao City nagpadayon. Usa ka eskwelahan gikabalakan ang pag-ubos sa enrollees tungod sa demolisyon. 5 ka maleta nga gisudlan sa mga kopya sa mga tubag ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment gisumiti na sa Senado. Pangulong Bongbong Marcos nabalaka nga basin usabon ang mga reforma sa iyang administrasyon kung mahimong presidente si Vice President Sara Duterte. Og netizens gikalingawan ang gusto sa prutas nga orange nga tawagon kining Charmaine. Ang abukado nga magpatawag og Melanie og Vanessa ang langaw. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka 5 anyos nga batang lalaki ang samdan human naipit ang kamot sa escalator sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nabulabog kining usa ka parte sa mall sa Cagayan de Oro City. Dihang kalit nga naipit sa escalator sa second floor kining usa ka 5 anyos nga batang lalaki pasado alauna sa hapon adlong Domingo. Daling miresponde ang kapulisan sa Police Station 5 Puntod ug ang mga personahe sa Oro Rescue. Sumala pa nga naipit sa escalator ang kamot sa maong bata. Nag-apil ni sa isa pagdagandagan o accidentally nakaadto siya dito sa escalator o mooto nga o na ipit siya dito. Hinoon paspas nga miresponde ang mga personahe sa mall ug napahunong ang pag-andar sa escalator. Hinungdan nga minor injuries lang ang naangkon sa maong batang biktima. Gilayong gidala kini sa Northern Mindanao Medical Center alang sa dugang medical intervention. Apan sumala sa PNP, anaa kini sa luwas nga kahimtang. Giagat sab sa otoridad ang mga ginikanan nga adunay dalang mga bata nga mag-igmat kanunay aron malikayan ang susamang insidente. I-ensure gid nato ang ilang mga safety, dili nato pasagdan o dili nato sila tugutan nga mawala sa atong pananaw o sa atong kustodiya o sa atong pagbantay. So, ginakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pamunuan sa mall ug ang ginikanan sa batang biktima. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Padayon ang pagdawat og enrollees sa mga pampublikong eskwelahan sa Davao City alang sa nakatakdang pag-abli sa klase karong Lunes. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, parayon pag-agni sa Matinat Central Elementary School sa mga ginikanan nga ipa-enroll na ang ilahang mga anak karong enrollment time no sa karon man gud noy kabalakan nila nga dunay pag-ubos sa ilahang enrollees karong school year 2026-2027 tungod kay apektado ilahang mga estudyante sa nahitabo mga demolisyon labi na sa Arroyo Compound o makasiklit nga mga komunidad ug uban lang mga estudyante Sara na malhin na sa laing nga mga lugar. Ginaasikaso pag-ayo sa mga magtutudlo sa Matina Central Elementary School sa Davao City ang mga ginikanan nga moabot aron nga ipa-enroll ang ilang mga anak o kabanay. Kauban sa inahang si Angel ang iyang mag-grade 1 na nga anak ug duha ka mga pag-umangkon aron magpa-enroll sa maong eskwelahan. Ang iyang anak chance-free gikan sa eskwelahan sa Agdao. Kay mas dool man gud akong trabaho diri na ako sa SM Davao. Sa SM na trabaho sa Ribali nga lang siya. Usa siya grade ma'am. Mag-grade 1. Mag-grade. Ang kanili hukon pa nako siya kung unsay requirements ani sa transfers. Sumala sa assistant principal sa maong eskwelahan, pre-registered na ang ilang continuing students o kadtong mga incoming grades 2 hangtod 6. Busa, nakatutok sila karon sa new students o transferees. Ginasiguro sab nila nga ginasunod ang tanang polisiya sa DepEd sama sa walay balibaran nga enrollees. Okay, ang sa kindergarten actually ang gi-require gyud mo ana documentary requirements number 1 is katong birth certificate, PSA birth certificate. Anaa sa 3,700 ang learner population sa maong eskwelahan sa milabay nga school year.
Apan gilauman nga muubos kini karon tungod sa nahitabong demolisyon sa kasikbit nga Arroyo Compound ug sa Matina a Playa. Nagi mga nagkuha na sa card kay wala na diri nagkuhan, wala na diri nagpuyo. Siyempre kung asa sila nagpuyo, dito gid sila mag-eskwela. Naani sa mga around mga 300 gud niya sala sir. Oo nya. Since atong paghitabo sa demolition right after mga 2 weeks or 3 weeks after ana naghinahinay na og yes, yeah, which is understandable kay layo naman gud ang ilahang gipuy-an, no? Naningkamot ang eskwelahan nga madugangan pa ang ihap sa ilang enrollees. Shifting gyapon ang klase sa mga estudyante karong umaabot nga school year. Hinuon, gisugda na ang pagtukod sa 4-story building diin makaakomodar kini og 20 classrooms. Sumala sa DepEd Schools Division of Davao City, anasa happy tunga sa milyon ka mga estudyante ang mutungha sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad karong school year 2026-2027. Sara nawagan sa bang DepEd ngadto sa mga ginikanan o mga guardian nga kung asa ang pinakaduol nga eskwelahan sa inyuhang Pinoy-anan dito niyo ipa-enroll ang inyuhang mga anak. Samtang sa laing bahin Sara sa karon nakasinati na og mga pag-ulan ug umong kalangitan ang Davao City busa pahimangno sa mga otoridad ngadto sa mga namuyo sa landslide ug flash flood prone areas nga mag-igmat sa lakat sa panahon. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sara. Usak ka lalaki ang samdan, human gitabangan og kulata o gidunggab sa grupo sa mga batanon nga nagamotor sa Coastal Road sa Cagayan de Oro City. PNP, padayon ang investigasyon sa itabo og pag-ila sa mga sospek. Ano ang report ni Cyril Chavez? Sa kuwang video sa netizen si Biboy Legara, kita ang usa ka lalaki nga gisuwayan og patindog ang iyang motorsiklo nga natumba kilid sa Coastal Road, Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Sa pikas bahin sa kalsada, makita ang grupo sa mga lalaki nga riders og misibat palayo sa lugar. Taod-taod natumba pagbalik ang lalaking rider og hinay-hinay nga milingkod og misandig sa poste sa suga. Diha na nakita nga duguan ang biktima. Gitabang gilayon kini sa nagpakabanang mga residente sa palibot ug daling gidala sa ospital ang biktima. Biresponde sab sa lugar ang mga barangay tanod ug kapulisan. Matod sa Kokpo, naila ang biktima nga usa ka 35 anyos nga lalaki, kinsa residente ra dool sa lugar. Samtang nagmotor siya, ana ay nipakunong kaniya nga nagmotor usab tulo ka mga riding individuals nga gipahunong siya o gisita siya pagkahuman gitabangan siya og kulata o gidunggab siya. Ginasuta pa sa otoridad ang impormasyon nga giingong gisita sa biktima ang grupo sa mga rider tungod sa bura-bura ni ining mga motor. Rason nga nakulatahan og nadunggab sa mga sospek. Tulo ka higayon nga gidunggab ang biktima. Ginasubay pasab ang mga sospek. Ay lagi wala man pud niya gyud na naong ang katong mga naghimo og salaod ngan sa atong biktima. Nanawagan karon ang kapulisan sa katawhan sa mga posibleng nakahibalo sa panghitabo nga budangop sa Agora Police Station o di bakaha manawag sa ilang hotline numbers. Cyril Chavez, One Mindanao. Andam matud pa si Vice President Sara Duterte nga moatubang sa impeachment trial kung gikinahanglan. Kini ang gibutyag sa iyang kampo dungan sa pagsumite nila sa Senate of Impeachment Court o mga tubag sa bise sa Articles of Impeachment. Balitang hatod ni Argil Relator. 5 ka maleta ang dala sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Sulod niini ang mga kopya sa iyang mga tubag sa Articles of Impeachment. Hangyo nila sa Senado, ibasura ang impeachment complaints batok sa bise. Ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong Articles of Impeachment. Our answers being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Punto por punto nga gitubag sa bise ang mga aligasyon batok kaniya o gikwestiyon ang proseso nga gihimo sa Justice Committee. Nag-trial daw ang House Justice Committee bisan ang Senado lang ang dapat nga mamahimong mulusad niini.
Predetermined o nahibal-an na daw dayon ang resulta sa hearings sa Justice Committee ni Adto. Tungod kay una pa kini natapos, dunay mga miyembro matud pa nga nag-ingon dayon nga dunay igong boto aron ma-impeach ang bise. Kalapasan sab daw sa rules of fair play ang pagsulod og mga bag-ong ebidensya sa hearing nga wala sa original nga impeachment complaint. Gi-question sab nila kung anong gi-appeal sa impeachment complaint ang mga gihimo ni VP Sara, una pa man kini nahimong vice-presidente. Sa issue sa confidential funds, sumala sa depensa, walay pagmamatuod nga wala niya kinigigamit sa sakto. Sa SALN, wala matud pa napakita sa articles of impeachment nga dunay gikawat o tago nga yaman. Sa akusasyon sa political destabilization, sedition o pagpanghulga, sumala sa depensa, taken out of context ang mga pahayag nga gihimong basehan sa reklamo. Wala sab daw sa mga aligasyon ang magpamatuod nga dunay gihimo ang bise nga culpable violations of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes o betrayal of public trust. Dugang sa depensa, gitutukan mismo ni VP Sara ang tubag na gipasa sa Senado. Kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, di ba, na pinasa talaga niya yung aming answer. At siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Andam sab daw ang bise sa trial kaniya. Muatubang daw siya sa korte kung di kinahanglan. Parating siya nasabi kailan naharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now, kung inaharap na ni VP, no, itong mga paratang laban sa kanya. Humani ini, dunay 5 ka calendar days ang mga kongresista sa prosecution team kung buot nila nga motubag sa gilatag sa depensa. Sa July 6, nakatakdang magsugod na ang trial kang Vice President Sara Duterte. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nabala kamatod pa si Pangulong Bongbong Marcos nga basin usabon ang mga reforma sa iyang administrasyon kung mahimong presidente si Vice President Sara Duterte. Kana ang gisulti sa Pangulo sa interview niini sa Bloomberg News Agency. Apan sumala sa igsuon ni VP Sara nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, unsa daw ba nga mga reforma ang giingon sa Pangulo nga mahimong gubaon o balihon sa mosunod nga presidente. Karong hapit na ang State of the Nation Address o SONA. Unta daw isa-isahon og klaro ang mga nahimo sa Pangulo nga nabati sa mga ordinaryong Pilipino. Tubag sa Malacañang, nganong hulaton pa daw ang SONA kung pwede nang mahibawan ang mga gihimo sa Pangulo ato lang sa press briefings. Dugang ni Kong Pulong, si Vice President Sara Duterte daw ang hinungdan sa dakong kalampusan ni PBBM ni adtong eleksyon 2022. Gipalagan sab kana sa Malacañang. Ginasulian pangkuhao na pahayag mismo sa bise kalabot sa mga giingon sa Pangulo o sa iyang igsuon. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Sa 69 ka mga Chinese nationals ug usa ka Pinay nga gidakop sa NBI, paok og kasundaluhan sulod sa usa ka steel mill plant sa Taguluan, Misamis Oriental nakagawas na. Human ang nahitabong raid sa National Bureau of Investigation, Philippine Anti-Organized Crime Commission ug kasundaluhan sa Sanja Steel Corporation ni atong May 15 nga nagresulta sa pagkasikop sa 69 ka mga Chinese nationals ug usa ka Pinay. Gimando karon sa National Prosecution Service sa Manila ang pag-release kanila. Sa 25 kapahina nga resolusyon sa Prosecutor's Office, gimando niini ang pag-release sa mga dinakpan tungod wala matud pa na pamatud-an sa NBI nga dunay igong basihan ang mga sumbong niini sama sa paghupot, pag-distribute o pag-manufacture og radioactive materials. Wala sab na establisar ang labor law violations, immigration law violations ug ang paglapas sa consumer law. Hinuon dunay 11 ka mga individual kinsa wala nidakpan sa NBI ang ipailawom sa preliminary investigation sa Prosecutor's Office aron madetermina kung duna ba sila'y nalapas nga balaod. Napalgang patay ang 42 anyos nga babae human gituang naabdan sa ulo sa baha ug nalumos sa usa ka suba sa General Santos City. Samtang gibaha ang usa ka barangay sa Davao City. Ani ang report.
Gitabunan na lang sa mga residente og dahon sa saging ang patayng lawas sa usa ka babay nga napalgan sa daplin sa Buayan River sa Purok 8 Barangay Batomelong, General Santos City pasado alas 6 sa buntag adlang Lunes. Nakita ang patayng lawas dihang nagunahay ang mga residente og kuha og mga nangasangit nga kahoy gumikan sa nahitabong pagbaha. Matod sa miresponding opisyal sa barangay, nadugta na ang lawas sa maong biktima. Natanggal na ang sanina niini ug daghang samad ang naangkon. Wala na ibuhok po, nakiskis ang ulo. Nabina na gamay. Tapos ang iyang kamot, putol ang iyang mga tudlo sa iyang kamot. Gilayon kining gipahibalo sa kapulisan o girespondihan sa Regional Forensic Unit 12 o SOCO. Pagkahapon, giila sa iyang kaipon ang 42 anyos nga babae nga residente sa barangay Upper Biangan sa Malungon, Sarangani. Domingo sa gabi matud pa kini gipangita sa ilang probinsya. Gituho ang naanod kini sa baha yang mitabok sa sapa hangtod nga napadpad sa konektadong suba sa Jensan. Katong sa gabi mo itong nahitabo nga naikusog nga ulan. Gawas diri, siguro mas kusog pa dito sa unahan sa may Malungon area. So nagingay baha ba sa mga inana. Matod ni sa is nagtabok daw, ngit-ngit na. Potoy pagsugod sa baha. Sling naabtan siya sa ulo sa baha. Mao na possible mo nang ingon sa iyang na naanod gid siya. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginakuhaan sa og pahayag ang kabanay niini. Padayon ang pag-awhag sa BDRRMC sa mga residente nga manabok sa mga suba nga mag-igmat. Ilabi na nga dunay mga masinating pagdaot sa panahon. Sa Davao City, gisulod og baha ang pipila ka balay niining bahin sa barangay Buhangin human sa kusog nga ulan adlang Lunes. Gilayong gisaka sa mga residente sa taas nga lugar ang ilang mga gamit aron dili mabasa. Sumala sa pag-asa, localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mupakatag ang Philippine National Police ug anaa sa 2,000 ka mga police personnel alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni PNP Directorate for Operations Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Peñones Jr. nakaalerto na ug nangandam na ang National Capital Region Police Office alang sa impeachment trial. Nakig-alayo na daw sila sa Office of the Senate Sergeant at Arms alang sa seguridad sa palibot sa Senado. Nakatakdang magsugod ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6. Wala na'y bagyo apan ulanon gihapon ang pipila ka bahin sa nasod lakip sa Mindanao. Sa Luzon ug Visayas, southwest monsoon o habagat ang dominant weather system nga makaapekto sa maong mga lugar. Bisan nagsugod na ang habagat, ginahulat pa kung kanusa ideklara sa pag-asa ang opisyal nga pagsugod sa tigulan. Samtang sa Mindanao, localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan. Base sa datos sa Metro Weather, dunay halapad nga pag-ulan sa daghang lugar ug dunay mga lugar nga kusog ang ulan. Busa mag-igmat kanunay sa posibleng pagbaha o landslide mga kapuso. Nanumpa na ang kapin 900 ka magtutudlo sa Caraga Region nga na-promote sa nagkadiyang posisyon. Gipangunahan ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pagpanumpa sa 913 ka mga magtutudlo o 43 ka school heads sa Managlayang School Division sa tibuok Caraga Region nga gipaygayon sa Butuan City. Kini ubos sa expanded career progression system sa DepEd nga mitumong sa pag-ila sa katakos sa mga magtutudlo. Gipaygayon ang pagpanumpa ato sa pagtambong ni Secretary Angara sa kick-off sa Brigada Eskwela 2026 nga gipaygayon sa Cabadbaran City. Samtang mapasalamaton si Cabadbaran City Mayor Judy Amante sa gilaumang pondo sa syudad alang sa classrooms nga moabot sa 40 million pesos. Kini aron matubag ang kakulang sa classroom sa syudad. Ready na sa biritan ang 24 ka Teen Clashers sa The Clash Teens nga magsugod na sa Domingo, June 7. Sa webisode sa Behind the Clash, gipailaila na in 3 batches ang official Teen Clashers. Gipasilip sab ang ilang precious moments dihang naibaw ang pasok sila sa top 24.
Dili na gani daw makahulat sa Gen Z takeover ang returning Clash Masters nga sila Julian San Jose ug River Cruz. Lakip na ang esteemed Clash panel sa pagpanguna ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista. Makauban niya ang newest judges nga sila star of the new gen Jillian Ward ug BGYO member ug former Clasher nga si JL Torreliza. Masaksihan na ang bakbakan sa Biritan sa June 7, Sunday 7:15 p.m. dinhi sa GMA. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Gilaraw sa Department of Tourism Region 12 ang pagpalambo sa diving industry sa Sorsogon. Human makitaan og nindot nga potensyal ang mga kadagatan niini. Kooperasyon sa katawhan kalabot environmental protection gipanawagan. Ani ang detalye? Maanindot nga corals, klase-klaseng isda. Kini ang makita kung mag-dive ka sa mga kadagatan sa Sarangani Bay o ubang bahin sa Sorsogon. Gani atul sa gipaygayong first Dive Sock Symposium sa General Santos City, gibutiag sa Department of Tourism 12 nga anapa sa mayong kondisyon ang maong kadagatan nga ideal matud pa nga ma-enjoy sa katawhan. Ilabi na sa mga mahiligon sa pagdive. There's very little or no evidence at all of parang artificial or man-made damage to the corals, and they're so amazed that our seas have the natural capacity to replenish because meron kasi mga dead rubbles, do they call it that? Merong mga tumutubong bagong corals which they do not usually see in the previous exploratory dives in other parts of the Philippines. So Busa, buot karon sa DOT-12 nga palambuon ang diving industry sa reyon. Apan, daghan matud pa nga ikonsidera kalabot sa maong lakang. Hindi dahil meron ka ng gamit, meron ka ng dive site, meron ka ng gamit, ay kailangan i-prepare din natin yung communities. Kailangan i-prepare din natin yung LGUs by developing their regulations. Kailangan tignan natin yung accommodations, kung kaya pa nilang i-accommodate yan. Kasi if merong isang criteria doon na hindi natin masatisfy, it may not ensure success. Apan, anda matud pa ang DOT-12 nga makiktambayayong sa ubang otoridad aron mamahimo kining posible. we have a very, very close relationships with all the agencies of which the function is also to take care of the environment. Sa karon, nagpabiling hagit sa buwatan ang pag-maintain sa kalimpyo sa kadagatan, sanglit do na pagyoy mga basura nga makuha nga makadaot sa kinaiyahan ug sa kadagatan. Busa, do na kini panawagan sa publiko kalabot environmental protection. We will not stop until we reach every household and every mother who will teach their children to do so. So this is really an everyday mission for us to conserve our environment in every little way we can. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gianunsyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nagsugod na ang closed fishing season sa Davao Gulf ug Bulungtad kutob August 31 karong tuiga. Mato sa BFAR, Hunyo 1 nagsugod ang closed fishing season nga kabahin sa lakang aron mapanalitdan ang mga gagmay isda ug masiguro ang sustainability sa Davao Gulf. Panahon karon sa pagpangitlog sa mga isdang matambaka, alumahan ug galunggo. Sakop sa fishing ban ang kadagatan sa Cape of San Agustin sa Governor Generoso sa Davao Oriental hangtod sa Talagutong Point sa Don Marcelino, Davao Occidental. Bugtong mga rehistradong mananagat lang nga nagagamit og legal nga pukot ang tugutan. Silutan o pamultahon ang mga mula pa sa closed fishing season. Viral karon ang skit sa Mial Mga Orange nga gustong tawagong Charmaine.
Lagi pang avocado nga gustong tawagong Melanie ug ang langaw buot tawagong Vanessa. Naiinis naman ako, te, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Parang obvious naman kasi sa akin, te, Orange, wala na bang ibang pangalan? Pero ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sanang pangalan ay Charmaine. Kana ang rant sa nang luod nga Orange kay daw wala daw ginakuna ang iyang pangalan. Nahimo na hinuong juicy ang istoryahanay sa mga prutas kay daw nakakuha og simpatya sa netizens ang Orange nga gustong mahimong si Charmaine. Napa-enter frame sab si avocado nga buot sab daw niyang ilisan ang iyang pangalan ug himuong Melanie. Ang ilang bright idea nakuha dayon sa napanotaryo sa usa ka fly o langaw. Obvious naman daw nga makalupad siya maong mas maayo unta nga tawagon siyang Vanessa. Ang hugot nila nga name change idea sa content creator nga si Baet. Milyon na ang views niini online. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usabugon pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto og karon, serbisyong tinuod lang.